Matagal ng parte ng buhay ko ang mga tradisyong patuloy na umiikot sa bawat henerasyon ng aming pamilya. Ang bawat sabi-sabing laging kaakibat ng mga desisyon at pananaw ko sa buhay. Sandali, mali ako. Hindi sila kaakibat ng aking mga desisyon at pananaw sa buhay. Ang bawat sabi-sabing nagpasalin-salin sa aking angkan ang nagdidikta sa akin, ang kumokontrol sa akin. Dito ako nabubuhay. Ito ang buhay na pinili ko. 7 a.m. Nagising ako. Balisa. Hingal na hingal. Pinagpapawisan. Nanaginip ako. Masama. Naalala ko, sabi ni Lola, kumagat sa kahoy pagkagising mula sa isang masamang panaginip. Uminom ako ng tubig upang kalmahin ang sarili. Pumunta ako sa kusina. Ako'y mag-aagahan lang. May darating. Kailangan ko nang ayusin ang bahay. Pinala ko nang maghanda para sa pagdating ng mga bisita. Sinabi ko sa aking sarili na maliligo ako habang maaga pa. Biyernes. Ayokong mag-itim. Bawal mag-itim. Sana wala akong makalimutan, lalo na sa araw na ito. Sabi nga ng lola ko, mabuti nang sigurado. Wala naman raw mawawala sa akin. Huwag magsuot ng itim tuwing Biyernes. Huwag nang tumuloy sa iyong lakad kung may bumahin dahil may sakunang mangyayari sa iyo. Ang mga bilang na 3, 5 at 9 ay malas. Ano pa ba? Marami pa. Marami pa. Napagdesisyonan kong pumunta sa palengke. Wala akong panghanda sa mga bisita ko. Nakita ko si Lia. Mukhang galing sa palengke. Binati ko siya habang papasok siya sa bahay niya. Sinarado niya lang ang kanyang pinto. Di ko na lang inintindi. Siguro, nag-away na naman sila ng asawa niya. Hindi na ako tutuloy sa palengke. Huwag nang tumuloy sa iyong lakad kung may bumahin dahil may sakunang mangyayari sa iyo. Matagal nang sabi sa pamilya namin na tuwing may bisita ay maghanda ng mga ganitong pagkain. Nararapat na pampahaba ng buhay. Pero di ko pwedeng ihain to sa kanila. Madaling puputol ang buhay nila. Narinig ko ang mga tawag ng aking mga kaibigan sa labas. Pag-aalala ay baka sa kanilang boses. Sumigaw ako at sinabing sandali lang na naririnig ko sila. Patuloy ang pagkalabog. Hindi nila ako napapansin. Tinatawag nila ako. Nandito lang ako. Kinatok ang mga pinto at dumiretso sa aking kwarto. Sinundan ko sila at nagulat sa aking nakita. Napagtanto ko na ang buhay na pinili ko ay isang malaking guwa. Sabi ng lola ko, walang mawawala sa akin kung susunod ako. Mali siya. Mali sila. Mali silang lahat. Mali ako. Nawala sa akin ang lahat. Dahil walang kasiguraduhan ang lahat. At ngayon, wala na akong pag-asang baguhin ang buhay ko. Sa simula pa lang, patay na ako. Isang patay na nabuhay sa ilalim ng takot at impluwensya.